Kasi naman sa kayo na. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, if there is one extravagant worship na napapansin tayo sa ating iglesia, yung kumakanta rito palagi pag Sunday, they've been doing this so far na talaga namang they devoted themselves para even at their age. Hindi ko naman sinasabi masyado na silang matanda, but look at them. I hope na kapag tayo umabot sa kanilang edad, we can still give extravagant worship by pouring out our best to the Lord. Yan po yung pamagat ng pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid. Extravagant worship, our best poured out. At ito po ay hinanong natin sa John chapter 12, verse 1 to 8. We are now celebrating the 5th Sunday in Lent. Kagabi, bago matapos yung aking pagsusulat ay merong nag-message. At ang sabi niya ay, Pastor, ito ba yung gagamitin mo bukas? Sabi ko, opo, kapatid. Kaya kuminsan napakaganda ng ganong practice na nagkakaroon ng communication dahil mapapansin natin through singing, even our opening prayer, it links dumudugtong doon sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga. And it is my hope and my prayer na palagi tayong mag-observe, palagi tayong magmasid, palagi tayong makinig, para kung tayo po ang susunod na gagamitin ng Panginoon, alam natin kung ano yung ating ipapanalangin, alam natin kung ano yung ating sasabihin, alam natin kung ano yung nararapat na dapat ay aawitin ng bawat isa sa atin. Now, let us look on John 12 in a nutshell. So dito, makikita natin na nangyari na binuhay ni Jesus si Lazaro. Kung babalikan natin yung istorya, nandun na siya sa tomb. But because of him being passionate at gusto niyang tubunan yung request ng kapatid ni Lazaro, he gave it to them. Pangalawa, a miracle that stirred up the Pharisees. Nung nabuhay o nung binuhay si Lazaro, mga kapatid, ngayon dalawa na yung gustong patayin ng mga Pariseyo. Both of them, had a high price in their head at kailangan silang mamatay because it further increased Christianity during that time. Mas dumami yung naniwala. Bakit po? Sa tagal na sila ay may pinagsasapalitan ng iba't ibang mga Diyos, noon lamang sila nakakita na merong nabuhay. And pangatlo, there was a banquet. Pasalamat yung magkakapatid at nag-imbita sila ng maraming tao. And of course, si Jesus, nung nalaman ito ni Jesus, yung kanyang imbitasyon, nagpahinuhod si Jesus at siya ay dumalo doon sa biging. And as we all know, mga kapatid, palaging maraming tao kapag nandoon ang ating Panginoon Jesucristo. Doon sa aming mga care group, and it is my hope na ito din yung inyong pinag-aralan, inuyan ng mabuti, na-digest natin maigi, yung diwa ng care group natin, kasi ito yung laman po. So I will not dig further kung ano ba ang essence nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Today, let's look further ano yung theological significance ng mga pangyayari ito. So una, makikita natin doon yung naging action ni Mary. Ano ba sinisignify nito? Ano ba ang sinasabi sa atin ito bilang mananampalataya at bakit ito ay palaging nababanggit sa tuwing dumarating ang Semana Santa? It helps us as well to prepare ourselves. Kung kayo po ay may sinuko sa Panginoon, na nagsimula yung ating 40 days in Lent, kung may sinuko pa sa Panginoon, natutuwa po at nagagalaw ang Diyos dahil nakakapagsakripisyo tayo. But why we are sacrificing? What really does it tell to us? Bakit natin ito ginagawa? Sabi po doon,
anointed Jesus' feet with an expensive perfume and wiped them with her hair. So maraming pwedeng makita tayo dito. Doon sa aming care group, ang ganda ng palitan ng mga pag-uusap, pag-aaral. At doon makikita paano ba ito naunawaan ng bawat isa. At nakakatuwa na marami ay nakaka-connect. Kasi yung iba na hindi nagsasalita, alam niyo po sa tagal ng ating care group, maririnig mo na sila. At yung iba, marunong na rin magreklamo. Kaya nakakatuwa po, kasi yun yung isang beauty nung meron kang connection after Sunday worship. Na nandun ka, nakakausap mo, literally sila, at nababangay mo na mas mainam, yung paksa para sa darating na linggo. So this is an act that foreshadows Jesus' death and burial. Practice po kasi noon, na kapag mamamatay ka na, ay inihahanda. Kaya kung namatay ka, ihahanda yung libingan mo at malalagyan ka ng embalming solution na sulit mabango. So ito yung theological importance kung bakit kailangan malaman natin ito. At hindi ito pinabayaan lamang ni Martha. Kaya nga doon sa istorya, mga kapatid, yung pinakamahal na pabango na meron siya, binasag niya po ito. At kung mapapansin niyo, usually ang pabango ay hindi naman nilalagay sa paa. Yamin po ba? We usually put our perfume sa part na ito, para magnaka, madayo ka pa, mag-aarap ka, mabango ka na agad, natatawa si Tinti. Yamin po ba? So, ano yung gustong ihatid na mensahe dito ni Martha? Una, hindi kasi nakikita ni Martha na siya ay worthy na pabanguhan mula sa ulo ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya yung sarili niya as a lowly servant. Amen po ba? So para sa kanya, doon lamang siya pwedeng abutin ng ating Panginoong Jesucristo. And not only that, even yung crowning glory niya, yung kanyang buhok, yun ang mismo ginamit niya upang ipamahid dun sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Mary was thankful that Jesus was able to raise her brother Lazarus. She anoints Jesus' feet with a pound of expensive perfume and wipes them with her hair. Martha was more than willing to give up everything extravagantly to please Jesus. Ikaw ba naman ang tumanggap ng bagong buhay? Amen po ba? Ganun kalalim yung gustong ipaabot na mensahe ni Martha doon sa kanyang Panginoon. Na kung hindi dahil sa kanya, kung hindi nakinig sa kanilang pakiusap, di sana'y wala na ang kanilang kapatid na si Lazaro. Next po. The crowd saw Martha's submission to Jesus. She knelt and used her body to adore God. A very strong message to the crowd or to us that we must do the same. Kaya po ang tanong sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Next po. Balik mo. Kaya ang tanong po sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Kung nakita natin ito na ginawa ni Martha sa kanyang Panginoon, what is something that we should be doing o ginagawa na natin upang may pakita natin sa ating Panginoon na napakahalaga ng presensya niya sa ating buhay? Na kahit ano ang meron tayo, we are more than willing to give up, to share,
para kung malaman ng lahat na ang Panginoon mo ang talagang Diyos ng iyong buhay. Pangalawa po, isa sa makikita natin ng theological significance ay yung pagiging hari at yung humbleness na ipinakita dito. The costly anointing emphasizes Jesus' dominion and His lowly status as a servant. Sa dami ng tao doon, noong panahon na yun, makikita natin na hindi nahiya yung magkakapatid doon sa maraming tao. And might be, ito naman yung personal ko lang opinion. Of course, andun yung mga Pariseo, siyempre na-red tag sila. Dahil pinakita nila sa buong komunidad na ang kanilang pagsamba ay na kay Jesucristo na. So kung si Lazaro ay tinukis na rin ng mga Pariseo, maybe after this feast o this banquet, ganun na rin ang nangyari sa dalawa pang kapatid. Because they cannot deny. Ang dami nang naging saksi. Yung iba nakikain pa. And even then, the Pharisees were also there. Naghahanap ng pagkakataon upang mabigyan nila ng satisfaction yung paghahanap nila na mamatay na nga at mawala na si Jesucristo. Next po. Mary used her hair to wipe Jesus' feet. She did a very humbling act, signifying her complete submission and devotion to Jesus. Ito po yung hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Nakakatuwa po na sa ating iglesia ay nakikita natin ito. Ang medyo hindi nakakatuwa, marami pa rin po yung patuloy natin tinatawag, patuloy natin iniimbitahan na magtulong-tulong po tayo alang-alang sa ministeryo ng ating Panginoon. It is always good to know and to realize that since we embrace the discipleship program, masasabi ko po na yung dating mga walang pinagkakaabalahan, ngayon ay nakalagay na sa kanilang kalendaryo sa loob ng isang linggo yung araw ng kanilang care group. Amen po ba? Yung araw ng care group ay nandoon sila. Ang isa na lang po na dinidesire ko is, what if yung mga care group members na yun, tuwing araw din ng Tuesday, ay nagtatagpo-tagpo dito. At kasamang lumuluhod sa napakaraming concern ng iglesia. Let's continue praying for that po. Martha poured out everything she could, and she gave her best. Hindi nang hinayang sa mga bagay na material, tapos ginamit niya ito upang ipadama kay Jesus at ipakita doon sa crowd, sa komunidad, about her passion and reverence sa kanyang Panginoon. The siblings showed that service and worship must always go together. It should work hand in hand. Hindi po pwede kasi na tayo po ay nagpupunta lang sa iglesia tuwing araw ng linggo at sumamba. Yung 5 days outside the church, this is a form of service. So dapat po ito ay laging magkatuwang. Amen po ba? Lagi itong magkatuwang na hindi dahil wala po tayo sa loob ng church, ay wala na tayong ginagawa. Kaya sabi ko po kanina, mapalad tayo at in-embrace ng ating iglesia ang discipleship. So nagkaroon ng maliliit na 42 na ba? Check? 41. 41, different houses. And it keeps on growing. And I hope, bago matapos man lang ang Semana Santa, madagdagan pa yung ating mga care group. So, please, mga kapatid, samahan niyo po kami sa bagay na ito. Pangatlo po, worship and devotion. Although it may appear wasteful, lalo na sa mata ni Judas Iscariot,
The story highlights the importance of extravagant worship and dedication to Christ. Sige po. Kaya po ang mahalagang tanungin natin sa ating sarili, no? Paano natin ibinibigay ang ating panahon at lakas sa Diyos? Kung tunay na naniniwala tayo na si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay at ating tagapagligtas, paano natin ito na ipapadama sa Kanya? So patuloy po tayong matuto doon sa pananampalataya sa debosyon ni Martha at ni Maria sa istorya. Minsan po kasi, ito ay naging talakayan namin sa Kerdo. Minsan kasi, nakatingin tayo dun sa kung ano yung wala tayo. Hindi kasi kami makapunta, Pastor, kasi ganito, ganon. Kaya Pastor, wala kasing magdadrive. Pastor, wala kaming mamasahe. Pastor, kasi may ganito. So, kung si Martha sa istorya, ay nakita niya yun na, ay wala akong wala akong mamahaling pabango. Hindi na lang ako pumunta doon sa handaan. Saka na lang kapag meron na ako. Pero look at her. Kung ano yung meron niya, meron siya, yun ang ginamit niya. Meron siyang lakas, kaya niyang mag-serve, kaya niyang mag-estima ng mga bisita, or even she was dishes. So sana po ganito natin makita, mga kapatid, yung kung paano natin mabigyan ng tunay na pagsamba at paglilingkod ang ating Panginoon. What you have in your hands today is already qualify you to be of good service sa ating Panginoon. Hindi mo na kailangan tignan pa kung ano yung meron yung katabi mo, yung kapitbahay mo, at pag lagi po nating tinitignan yan, hindi ka nga makakapaglingkod kailanman sa ating Panginoon. Amen po. Pangalawa, anong uri ng pagsamba ang nararanasan ni Jesus mula sa atin? Si Judas Iscariote ay kasama ng mga disciples. As a matter of fact, siya yung ingat yaman. Lahat ng koleksyon dumadaan kay Judas Iscariote. At lahat ng koleksyon niyo, kinupitan niya. Kaya nagtatawanan kami sa aming care group. Sabi nga namin, sana po wala nang Judas Iscariote sa bawat isa sa atin. Kung hindi man tayo si Maria, sana po si Martha na tayo na isang uri ng mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Taas nga po kamay ng Judas Iscariote pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, anong uri ng pagsamba ang nararanasan ni Jesus mula sa atin? Lagi itong hinihintay ng Panginoon. Magiging katulad ka ba palagi ni Maria kapag naglilingkod? Magiging katulad ka ba ni Martha kapag inilalaan mo yung oras mo at lakas? O katulad ka pa rin ba ni Judas Iscariote na kitain pa'y noon niya makalanjay sa kakamapan, sa kakatugpalin o sa kakasusundin yung sinasabi sa iyo. Meron ba sila man? Ay, wala naman pala sila hindi na lang ako pupunta. Meron bang doon? O, gaya. Dami natin hinahanap po. At kung may pakinabang tayo, katulad ni Judas Iscariote, nandun tayo at masiglang-masigla. And this is my prayer po. That either you are now Mary or Martha in the story when it comes to your worship and devotion sa ating Panginoon. Next po. So, hindi natin palalagpasin si Judas. Isa din sa theological importance, mga kapatid,
Although hindi maganda, yung ipinapakita rito, nilalarawan ng buhay ni Judas, meron din po tayong mapupulot na aral doon sa kanya. So if Mary exhibits true love and dedication, Judas' critics exposes his dishonesty and arrogance. Kaya maging mapagpasid tayo, maging matalas ang ating pakiramdam. Dahil po, hindi porke nakikita natin na sumasama-sama, maging matalas po tayo. At ito yung babantayan natin. Sila po yung lagi nating idala sa panalangin. Kung napapansin natin na hindi pa talaga sila tunay na tumanggap sa ating Panginoon, let us not forget them in our prayer. Ito kasi yung isang pinakamabisang unang gawin natin sa kanila upang ma-realize nila na mahal sila ng Panginoon, and our prayers to them will break those barriers, and in the right time, sila din po ay magiging katulad ni Maria at ni Martha. Dahil tayo din naman ay katulad ni Judas Iscariote noong una. Amen po ba? Amen po. Amen po tayo lahat doon. Sige po, sunod po. Mary's expensive gift is criticized by Judas, further revealing his greed and lack of appreciation for Jesus' words. Dali natin sa ating everyday life. Tayo din, pag may ginagawa tayo mabuti kung minsan, binuhos mo na yung kaya mong ipakita, kaya mong gawin, na alam mong tama, at marami ang nakikinabang dito. At the end of the day, nandiyan pa rin sila. Alam po ba? Yan naman. Ganito. Will this distract you to further do the right thing? Sana po, hindi ma-appreciate natin yung nangyayari. At kahit na tayo tila ba nababawasan, na tayo palagi na nagbibigay, mga kapatid, ito yung gusto sa iyo ng Panginoon. That you have to pour out everything that you can, everything that you have for the Lord. Dahil siya, ibinigay niya sa iyo ang lahat. Next po. Susunod po. Yeah. So in parting, when we do extravagant worship, ito po yung po pwedeng mangyari. Great things happen. Pangalawa, it changes lives. O literally, it changes us. Kapag nakakapagsamba tayo, na talagang buhos, yung ating damdamin, yung ating puso, makikita natin na ang unang napagpapala ay tayo. Dahil alam natin na nakakakonek tayo sa kalwalatian ng ating Panginoon. And when we do extravagant worship, prayers are answered. Amen po? Next po. When we give our best to God, God will use our lives mightily so that His marvelous works can manifest in us. Kailangan magamit ka ng Panginoon. Dahil mula sa buhay mo, mula sa makami mo, dadaloy ang kanyang pagpapala. At ito yung mararanasan ng iba sa buhay mo. At kapag nangyayari yun, next po. His grace will always abound in us so we can reach out to help more people. More souls can be saved. Ito naman ang purpose kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Lastly, sabi po niya, when we give our best, the church and the Lord's ministry expands. Many unchurched individuals can find their way back to God. Kaya huwag po tayo mapagod na tumugon sa tawag ng ating Panginoon, sa tawag ng kanyang ministeryo. Again, kung mapapasin niyo po si Pastor, lagi kong inililink yung ating discipleship program because intentionally, we want every one of us to take part of this opportunity.
It's a season of intentional discipleship. Let us embrace it, ano po, sa buong United Methodist Church. Ito po ay inakap sa Beya. Ito po ay nung sinimula ay nagpapatuloy na. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil ang ating iglesia ay kasama sa yumakap sa ganitong uri ng programa. So, we invite everyone po, if you want to really put your worship extravagantly, mag-join po tayo sa iba't ibang programa ng ating iglesia. And last, extravagant worship is seen when we have our best pour out to God. Magandang umaga po. Purihin ang ating Panginoon.